Obligasyon daw po ng lahat ng mga nagbebenta ng mga sasakyan, alamin natin kung ito ba talagang sa brand new lamang, na lagyan na po mga kapatid ng label yung fuel consumption o yung fuel economy ng mga bibilhin nating auto para lang ho tayo mabigyan po ng guidance sa importanteng isyong ito. Magandang umaga po, Sir Patrick. Magandang umaga, Manong Ted, DJ Chacha at sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Okay, ngayon daw pong first quarter ito ipatutupad. Ano ho ba ito basically po, Sir Director? Ang Vehicle Fuel Economy Labeling Program o VFELP ay programa sa ilalim ng Republic Act 11285 o ang Energy Efficiency and Conservation Act na naisabatas noong 2019. Ang layon po ng VFELP ay magbigay ng impormasyon sa fuel efficiency ng mga sasakyang mabibili sa merkado. Opo, kung 2019 pa po ito, talaga hubang sinasabi sa batas na ngayon lang ito dapat ipatupad? Nagkaroon po tayo ng masusing proseso ng koordinasyon sa ating mga stakeholders. Kaya nga po medyo na inabot lang na ngayon lang po natin na ilabas. Hindi po agad-agad siyang naipatupad dahil nga po nakipag-coordinate tayo sa ating mga stakeholders, Manong Ted. Aba, kung 6 years na coordination yan, sigurado ako. matagal na panahon yun. Ha? Anyway, basically po, ito pong labeling na ito, itong Vehicle Fuel Economy Labeling Program, paano po ito? Ito hubay sa lahat lamang ng brand new vehicles? Ngayon, Manong Ted, ang ating implementasyon ay doon sa mga bagong sasakyan na binebenta sa merkado. Ang mga obligadong magkaparehistro dito at maglagay ng ating tinatawag na fuel economy label at fuel economy sticker ay yung mga manufacturers, importers, distributors, dealers at rebuilders nga na mga nagbebenta. Ang inspection po nito, Manong Ted, ay ginagawa sa point of sale. So kailangan pag nakita yan, whether physical store po siya or online, dapat nakikita po ng ating mga kababayan yung ating pong fuel economy label at fuel economy sticker. Pwede bang sabihin na dapat po ito nanggagaling sa manufacturer? Paglabas po ng kasa, dapat nakalagay na po itong label na ito? Ang ating pong koordinasyon nung ginagawa po at binabalangkas natin yung mga regulasyon, ang i-inspectionin po ng ating DOE at yung ating pong mga partners pag nagsimula po yung ating enforcement activities sa point of sale, Manong Ted. So ibig pong sabihin nito, doon lang natin titignan yon kung nandun yung label. Ngayon, naglabas rin po kami ng mga obligasyon kung sino, pag nagkataon na nag-enforce nga tayo, wala yung label, sino po yung mananagot. So again, point of sale, kumbaga, dito po sa mga distributor na, sa mga showroom, dapat na andun na po itong mga label stickers na ito. Tama po yun, Manong Ted. Pero gaya nga po ng sinabi ko, kanya-kanya po yan, depende sa manufacturer, dun sa nag-import, kung paano niya po i-enforce. Kaya kami, ang ginawa namin, nag-coordinate kami, pinaliwanag po ng ating DOE na ang titignan natin, dapat pag nasa bentahan na, nasa merkado, meron dapat label. Okay, ito ho bang point of sale na binabanggit po ninyo na dapat na andoon po itong mga stickers na ito? May specific ho ba ito? Kung saan nakalagay yung sticker, gaano kalaki yung sticker, ano yung nakalagay sa sticker? Tama po yan, Manong Ted. Yung atin pong dimensions, nakalagay na po ito dun sa ating na ipalabas na implementing guideline. Yung sukat po niya, kung matatandaan ko po, parang malaki lang po ng konti sa index card. Tapos yung atin pong sticker ay mabilog po siya na siguro 1/8 naman po ng actual size ng ating index card. Yung lokasyon po nung sa label, Manong Ted, basta nakikita ng ating mga consumer, yun po yung nakalagay. Yung sticker po ang may specific na lokasyon. Kung motor po ito or sa sasakyan, yun po lang ang merong specific location. Pero yung ating pong label, per se, bahala na po yung ating mga nagbebenta. Opo, yung sticker na ito, ano po nakalagay doon sa sinasabi nyo na may specific po nalagyan? Opo. Yung po kasi ating label, pwede po siyang tanggalin, Manong Ted. Pagkatapos pong mabenta yung sasakyan, yung sticker po yung maiiwan. May QR code po yung ating label at yung sticker kung saan
Pag in-scan po ito, makikita ng ating mga kababayan yung updated na impormasyon dun sa pagkonsumo nga po sa greenhouse gas emission yung atin pong sasakyan na nabili o pinapatakbo na. So most likely ito pong mga specific na po detalye sa consumption po ng makina nung otong to, I suppose nasa engine area yan. Nandito po sa may hood area yan. Hindi po naka-expose sa labas. Tama po yung sa sticker po nakalagay siya, kung matandaan ko Manong Ted, dun sa motor may box pong paglalagyan yan. Dun sa mga sasakyan, depende po sa laki ng sasakyan, meron rin pong specific siyang paglalagyan dun sa sticker. Opo. Hindi naman sa windshield yan, di ba? Hindi po, no? Hindi, no? Hindi naman po ata. Okay. Opo, dapat hindi, no? Dapat hindi. Anyway, so ano po ang nakalagay dapat doon po sa sticker na ito? Ano po ang specific po na sinasabi ho ng inyo pong guidelines? Opo, ang nakalagay dito Manong Ted, yung ni-requirement rin sa ilalim nga po nung ating batas, nilalagay po natin yung greenhouse gas combined carbon dioxide emission, yung pong fuel economy per 100 kilometers per liter gas equivalent. Ang layon nga po nito, makikita kung kailan ginawa po yung sasakyan, ano pong modelo, ano pong type, ano po ang ginagamit niya na panggatong. Kasi tulad nga po nung last interview natin, Manong Ted, madami na rin po ngayong mga electric vehicle sa merkado. So yun po, makakapagkumpara na ang ating mga kababayan kung ano ba ang efficiency nitong internal combustion engine at nitong electric vehicle. Kasi isa lang po ang unit of measurement natin, kilometer of liter gasoline equivalent na po. Oo. So nakalagay doon kung ang gaano kalakas o katipid ito sa gasolina or diesel at yung kanyang mapamuksang emisyon, no, na nanggagaling sa tambutso. Yun po iyon. Tama po yun. Pero pag in-scan nga po yung QR code, madami pa pong ibang additional information yon na makikita yung ating mga kababayan. Okay. Kapag wala po itong sticker na itong label na ito at yung fuel economy sticker na ito, ano pong kaparusahan doon po sa dealer kung ito ho nga ay sa point of sale area? Go ahead, sir. Meron po tayong penalties, administrative fines po ito. Nasa 50,000 po pataas. Depende po yun sa kung paulit-ulit po yung ating violation. Pero Manong Ted, marapatin ko lang ring isabihin sa ating mga nakikinig at saka kung may mga dealers rin nga po, yung atin layon sa programa ay hindi tayo maghanap ng mga violators. Ang layon po natin ay compliance. Kaya sa pakikipagtulungan nga po namin sa kanila, magmula po Marso hanggang katapusan ng 2027, magpapamiliarization po muna tayo, Manong Ted. Kung kami po ay mag-enforcement, hindi kami nakita, wala po kaming i-impose na penalties. Ang mahigpit pong pag-i-impose ng penalties pag napagkasunduan po namin sa ating stakeholders, magsisimula po ng 2028. Okay, so kumbaga mahaba ang panahon para po dito nga sa pagpapatupad nito bago mag-impose ng penalty. Ano po again, sir, pardon me, yung gas emission level, ano po itong particular kaninyo na uri po ng usok? Yung ito po yung ating CO2, carbon dioxide mass emission. Okay. So ito po yung bahagi po ito yung sa greenhouse gas emissions. Okay. Sige po. So ito nga po, CO2, carbon dioxide gas emission. Tama ba? Opo. Gram of carbon dioxide per kilometer po yung unit. Okay, sige. So dapat nakalagay din ito kung ano nga ang kanyang idinadagdag dito po sa ating pong problema sa ating hangin. Paano ko kaya ito, sir, kung mali ito? Paano po kung ito ay mapanlin lang? Kasi hindi maitatanggi po, recently, may mga kumpanya po, automotive manufacturers po na pinagmulta at meron din po mga recall na nangyari kasi nga nagsinungaling sila doon sa kanila pong carbon dioxide emission. Magandang halimbawa dito yung Volkswagen. Alam po naman sa buong mundo yan, di ba? Kung gaano kalaki po ang kanilang binayarang multa at yung recall na kanilang ginawa dahil nga sa hindi nagsabi ng totoo yung manufacturer doon talaga sa kanyang contribution sa ating pong sa ating problema sa pollution. Opo.
Yung atin pong pagsimula nga po noong 2028 kasi meron po rin tayong ilalabas na mga regulasyon naman pagdating naman dun sa atin pong sampling at testing. Magkakaroon po ng assessment yung sasakyan kung yung dineklara nga po nung ating mga manufacturers at yung nag-import ay totoo. Magsisimula po yun ng 2028. Kaya yun po yung mahalagang taon sa amin dahil yung atin pong pasilidad na gagawa nun sa within the country, yung po mag-ooperate yun ang target operation nyo po, Manong Ted. Ayun. So, nangangahulugan na tayo po technologically, wala pa tayong yan dito. Wala pa tayong makina para suriin yung Philippine edition nitong mga sasakyan na ito. 2028 pa, sir. Or mas mabilis, yun po ang ating tinatrabaho, Manong Ted. Kasi itong requirement po sa fuel labeling, simula pa lang po ito. Ang kasunod po nito, pagka okay na po yung labeling, maglalabas na rin po tayo ng tinatawag na fuel economy performance requirement, kung saan yung sasakyan meron pong minimum na kilometer per liter gasoline equivalent na kailangang ma-meet bago po ibenta. Sa mga appliances, Manong Ted, kung maidagdag ko lang, meron na po tayong minimum. Kaya yung atin pong mga aircon, ilaw, TV, refrigerator, just to name a few, meron na pong mga produktong hindi na po pwedeng ibenta sa bansa natin dahil hindi na nga po na-meet yung minimum energy requirement na per month. Yun po ang mangyayari 2028 beyond dito sa sasakyan din po. Ayun ang inyo pong balak dito. So specifically, hindi pa pwedeng ibenta dito kapag hindi ka nakapag-comply doon sa minimum na standard para doon sa consumption ng mga sasakyan. E di, nangangahulugan sa panahong yon, bawal na itong mga D8 na mga muscle car. Bawal, doon ba pupunta yan? Opo. Ang pinag-uusapan natin dito, mga bago brand new. Pero yung mga luma, bago po. Hindi naman kasama dito, di ba? Hindi po kasama yung luma, pero meron rin po kaming pinag-uusapan ng ating pong ibang ahensya ng pamahalaan kung papaano nga po mare-reflect yung nagiging contribution halimbawa ng mga sasakyang hindi na ganun ka-efficient sa pagkonsumo at saka yun sa pollution na ginagawa niya. Pero binabalangkas pa po yun, medyo mahaba pa po yun, Manong Ted, hindi pa yun mailalabas sa mga susunod pang taon. Yung nga po, pero kumbaga looking forward tayo, pag 2028, pwedeng ipagbawal na yung mga kumukonsumo ng malakas kumonsumo, gaya nitong mga Suburban, itong Escalade, itong mga mamahalin na ginagamit ng ating mga kagalang-galang ng mambabatas, no? Itong mga gantong uri ng mga SUVs na kilala sa buong mundo na talaga namang halos 1 litro, 2 kilometro. Pero ang nakikita po natin, sasagutin ko na lang, Manong, pero nakikita naman natin kapag naglalabas po yung mga bansa ng mga regulasyon sa fuel economy, nag-i-improve naman po. Halimbawa nilang natin, napansin natin yung ibang mga edition ngayon dahil may electric vehicle nga po tayo, naglalabas po nung hybrid. Kaya nagiging mas efficient naman na po yung ating mga nagbebenta. So, programa to, impormasyon po muna ang ginagawa natin. Tapos, saka po tayo tutungo dyan sa pagbabawal. Okay, sige. Masyado lang po akong adelantado. Sorry po, Direktor. Kasi 2028 po. Anyway, so ngayon po, ngayong taon ito magsisimula, ang inyo pong, talagang ang inyo po dito ay masimulan na, no? Itong programang ito. Sa mga second-hand dealers, hindi na ho sila sakop dito, di po ba? Sa kasalukuyan po ang ating working framework, hindi po sila kasama. Pero pag binasa po kasi rin natin yung batas, ang pinag-uusapan po kasi is sale. So, humihingi pa po kami ng maliwanag na guidance dyan kasi ganun rin po yung nagiging katanungan pagdating rin sa mga appliances, Manong Ted. So, hindi po kayo masagot ng definitive dyan. Tinatanong po natin, pinag-aaralan pa rin po yan ng ating pamahalaan. Hala, 2019 pa ho yung batas, 2025 na ngayon. Pag-aaralan pa rin po ito kung kasama ang mga segunda mano ng mga dealers? Alam niyo po, pagka naglabas po ng programa ang pamahalaan, sinisigurado po natin na maayos po yung sistema at para maiwasan po yung oportunidad sa hindi nating gustong pag-iimplementa. Mabanggit ko lang rin po, Manong Ted, kasi tinatanong rin siya. Ang sistema po ito ay online.
sumusunod po tayo sa ating ease of doing business. Lahat po ito digital. So wala pong physical interaction. Sinisunod po natin yung ating 3, 7, and 20 days na processing at base rin po sa aming performance, mabilis naman po dahil nag-ISO na po kami na mas mabilis po doon sa nakalagay na timelines namin na ilalabas itong mga bagay na ito. Mabilis po kayo maglalabas na ng mga kumbaga parang clearance sa bawat dealer po, ganun po ba 'yon? Yung registration po, Oo. yung atin pong company vehicle, issuance po nung sticker at ng label, magagawa po siya ng hindi lalagpas po ng 7 days. Sa isang sistema po, wala pong contact policy na po ito. Online na po lahat gagawin Sige. pa man. Sige. So basically po, kailan kaya, anong buwan ito ngayong taon? Pagpunta ko doon, kung ako po ipipili ng aking sasakyan, kahit papaano makakatulong sa akin yung choice ko sa aking pabili ng bantam car, hulugan kong kotse, dito nga po sa adikain po nitong batas na ito. Inaasahan po natin na bago po magtapos ang buwan ng Marso, bukas na po yung registration, mapakumpanya, sasakyan at pag-issue po ng ating mga fuel economy label at ng stickers. So March, April onwards, if not earlier, Manong Ted, makikita nyo na po yan. Depende rin kung ganong porsigido yung ating mga dealers pag dikit po at pag-affix nitong mga stickers at labels po sa sasakyan na Okay. binibenta. Sige po. Salamat na marami po sa puntong ito. Wala kang tanong dito, Chuck, kasi ako pupunta na ako sa mga sasakyan na kung tawagin ay mga hybrid o electric vehicle. Sir Patrick, isa lang question ko. Doon sa nabanggit kanina ni Sir Ted Yes, tungkol doon sa mga second-hand dealers na mga sasakyan. Kasi di ba mas nagre-remit ng CO2 yung mga second-hand vehicle. So, most probably talagang kasama po sila dito sa implementation nito kung ang goal natin is bawasan nga po yung CO2 emission. Tama po kayo dun sa obserbasyon nyo, pero tulad ng binanggit ko, nakikipagtulungan tayo sa industriya kung papaano po magagawa siya ng hindi rin po na uniform, kumbaga. Pero pinag-uusapan na po yan, mamadaliin nilang po namin na ma-resolve po yung nabanggit yung concern. With the sa inyo pong ugnayan dito sa mga stakeholders natin, sa mga dealers, may idea na po ba sila, nakapagbigay na sila kung magkanong gagastahin ng mga dealer dito po sa sticker at maging doon sa label na ikakabit sa mga sasakyan? Kasi baka maipasa ulit ito dito sa mga consumers natin. Opo, nagkaroon na po, nakalagay na rin po yung costing po nito. By batches po siya. Yung atin pong issuance is 1.4 per batch. Ang batches po natin ay 800 and 200 po. So minimal lang po siya. Yung cost po nito, nakipag-usap na rin po kami. So maliit lang po ito. Opo, para po itong conduction sticker. So Sir Patrick, bago po itong usapin po nitong mga electric vehicle, ito hong campaign ngayon ng DOE. Kasi alam naman po natin, yung pong smoke belching test na ito, hindi ho naman siya ganun ka-effective. Siguro kayo mismo, nakikita ho ninyo, mga truck na malaki, mga bus, napakarami ho ang mga lumang modelo ng sasakyan, kung magbuga ng usok, ganun na lang. Wala na ho kasi ngayong as in campaign against smoke belchers. Ni minsan, di na ho ako nakakakita ngayon na nanguhuli ng smoke belcher. Opo. Ang interagency nga po ito, tulad nung nabanggit ko, Manong Ted, DJ, Chacha, kanina, pinag-iisipan nga po natin yung magandang paraan para uniform po yung approach ng ating pamahalaan sa pangkalahatan sa pagtugon dito. Kaya nga kung napansin nyo po yung ating itong fuel economy label nga po, hindi lang siya fuel efficiency. Laman niya na rin po ang impormasyon dun sa compliance din sa Clean Air Act. Hindi po, so, ang ating pong approach dyan, sige, pakano lang po diretso, Director, yung anti-smoke belchers na campaign po ng gobyerno, nawala na po sino ho bang in charge po dito? Yung sa ating pong Clean Air Act compliance, ang ating pong DENR, Manong Ted. Yun nga. So, baka ho pwede pakikalampag lang po sila dito po sa isyong ito. Kasi di ba hubang ngayon, di ba ngayon meron na ho tayong kasama doon sa Motor Vehicle Inspection System, di ba yung clearance mo, di ba, doon sa smoke belching, pero alam po naman natin source of corruption din ito. Baka lang maaari doon sa inyong multi-agency coordination, mabanggit lang po kasi ang DENR ho naman kasi sorry po, hindi naman namin maramdaman.
Sige po, makakarating po, Manong Ted. Okay. Quarterly po naman kaming nag-uusap eh. So, Okay. ipapasa po natin yan. Mag-update rin po kami sa inyo. Ay, salamat po. Dito po ngayon, yung pong klasifikasyon ng electric vehicle tsaka mga hybrid, ito rin po ipinapasa na po sa inyo. Sa ngayon po, sir, sino po ngayon ang talaga magsasabi na hybrid yan? Kasi abuse word po ito ngayon sa mga auto eh. Opo. Sa ilalim po nung bagong labas na revenue regulations ng BIR 1-2025, magre-refer na po sila doon sa listahan po na regular na ina-update ng ating DOE para po doon sa recognition listing, Manong Ted. Opo, yung pong charging stations, kanino po yung responsibility? Ito po kasi ang downside eh. Gusto man po nilang bumili ng electric vehicle. Tanong ko kasi dito, pag panig ko ng Baguio, meron bang charging station doon? Iisa, dalawa. Sa dami ho ng gusto mag-charge for example. Paano ho ba ito? Opo. Yung sa atin pong, yung impormasyon natin, makikita po natin to regular pong ina-update ng ating DOE kasama po ng ating mga ibang government agencies. evindustry.ph, Manong Ted. evindustry.ph. So sasagutin ko kung ang concern po ng ating mga kababayan, bakit ako bibili ng battery electric vehicle? Hindi ako makakarating sa Baguio, wala akong pagcha-chargean. Masasagot ko na po yun ng sigurado. Meron pong mga charging station sa Baguio City. At inaasahan pa po natin itong madadagdagan. Meron po sa isang mall na malaki sa Baguio City na fast charging po siya, Manong Ted. Meron rin po sa Camp John Hay. At meron ilan pa pong bukod sa Camp John Hay na mga hotel na meron na rin pong charging station. Yung pinakabago pong impormasyon kung saan po yung mga charging stations natin na nadadagdagan po siya kada linggo, kada buwan, ay nasa evindustry.ph, Manong Ted. Okay, pero wala pa po ito talaga sa mga gas stations ng mga expressway, di ba? Na sana nga po mas convenient, no? Along the way, going south, going north, or even in the provinces, na meron pong charging station. Kanino ho bang mandato yon na gumawa ng charging stations? Magtayo ng charging stations? Opo. Yung mandato, Manong Ted, ngayong taon po, tinanong na rin po yan sa atin ng ating kalihim, si Secretary Lotilian, itong bago matapos sa taon at saka ngayong simula lang po rin ng taon. Ang mandato po kasi ay nasa ating pribadong sektor. Subalit meron tayong targeted program na rollout na gagawin rin ng ating DOE para nga po makita ng ating mga kababayan. Pag gumamit po kayo ng South Luzon Expressway, meron na po tayong fast charging dyan. Sa isa pong gasolinahan, banggitin ko nilang yung brand kasi nandun po talaga siya. Shell po, Shell Recharge sa Mamplasan, meron pong fast charging doon. Pagpunta sa NLEX naman po, merong dalawa. Meron po sa Petron, Marilao. Paglabas nyo naman po ng T-Flex, meron rin po tayo sa Shell again, Shell Recharge sa May Rosario po. Sa Subic Bay at sa Clark, meron rin po tayo ang Uni Oil. Dito sa Metro Manila, may mga fast charging po sila. Sa Guadalupe at sa may Quezon City. And meron rin po sa ang Uni Oil sa Subic. Sa Clark po, meron po tayong mga bubuksan na fast charging. Iimbitahin po siguro namin kayo, Manong Ted, kasi meron pong ilang sites. Ang goal po natin pakita sa ating mga kababayan na pwede pong magmaneho nga papunta po ng norte hanggang Pagudpud nga po ang gusto sana nating pakita at makaka-charge po at makakabalik sa Metro Manila. When you say may charging station, ilang kayang unit yun?